Ang taong mapagkunwari ay mga taong kung hindi tanggap ang sarili, ay hindi naman kilala ang sarili. Kaya puno ng takot at pagpapanggap. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Kaya nga kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipag-ingay pa, gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y purihin ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipaalam ito maging sa matalik mong kaibigan. Gawin mong lihim ang iyong pagbibigay ng limos at ang iyong Ama na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita. At ang iyong Ama na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Kapag kayo'y nag-aayuno, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagkunwari. Hindi sila nag-aayos ng sarili upang mapansin ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nag-aayuno ka, maghilamos ka. Lagyan mo ng langis at ayusin mo ang iyong buhok upang huwag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. Ang iyong Ama na hindi mo nakikita ang tanging makakaalam nito. Siya na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay hypocrisy. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganon din po, paki-share ang videong ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po ay nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan ng Radio Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, yung salitang hypocrisy, ito yung dapat nating iwasan. Ito yung dapat nating alisin sa ating sarili by all means at all cost. Huwag tayong maging pakitang tao, mapagbalat kayo, mapagkunwari, plastic. Sapagkat ang hypocrisy is the enemy of authenticity. If we are not authentic, we will not be happy. If we will not be happy sa buhay natin, it will affect our relationships. If our relationships are affected, then our community will also be affected. Our families will be affected. Kaya nga napakahalaga na ugatin natin malaman natin yung root cause ng problema sa mga relationships. Problema sa ating sarili. Bakit hindi tayo masaya? And that is because of hypocrisy. Mga kapatid, huwag nating hayaan. It is like a virus that can affect us. Dito sa ating gospel,
binibigyang diin ni Jesus yung tatlong mahalagang gawain na dapat alisin natin ang hypocrisy dito. And what are those activities? And they are actually religious practices. Ano ba yung mga religious practices natin as an act of discipline? No? Una ay prayer. Pangalawa, fasting. Pangatlo, almsgiving. Pananalangin, pag-aayuno, at pagkakawanggawa. These are three dimensions of our spiritual life. Three dimensions of our religious practices. Three dimensions of our being a Christian, our being a Catholic. Especially tuwing panahon ng Kwaresma, panahon ng Adbyento, ginagawa natin ang mga gawaing ito. Sabi ng Panginoong Jesus, alisin ninyo ang inyong pagbabalat kayo kapag ginagawa ninyo ang tatlong bagay na yan. Hindi sinasabi ng Panginoon na huwag nyo nang gawin kasi. That's a reactive interpretation. Huwag nyo na kasing gawin, huwag na kayong magdasal, huwag na kayong mag-ayuno, huwag na kayong magkawang-gawa. Kaysa maging mapagkunwari na lang kayo, huwag nyo nang gawin. Hindi sinabi ng Panginoon Jesus na huwag gawin. Ang sabi niya, alisin yung hypocrisy, no? Doon sa sakatuparan ng mga gawaing ito. Sa pagdarasal, sabi niya, huwag kayong pakitang tao. Isara mo yung pinto, magdasal ka sa Diyos na iyong Ama na nakakarinig at nakakaalam ng ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayon na ka, huwag ka na magkunwari na gloomy yung mukha mo, magulo yung buhok mo, para ipakita sa mga tao nag-aayon ka para purihin ka. At kung magkakawang gawa ka, huwag mo nang ipamalita sa mga tao, uy, natulungan ko si ganito, nag-donate ako ng ganito, nagbigay ako ng ganyan, sa kay ganito, sa ganoon. Sabi ng Panginoon, kahit yung best friend mo, huwag mo ipaalam sa Kanya. At ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng ginagawa mo ng lihim ang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Mga kapatid, kapag nawala yung hypocrisy, a lot of rewards, so many rewards ang ating matatanggap. At ano yung pinakamahalagang reward na yon? Kapag nawala yung hypocrisy sa atin, ang pinakamahalagang reward is meaning, kahulugan. Magkakaroon ng tunay na kahulugan yung ginagawa mo. Yung pagdadasal mo, yung pag-aayuno mo, yung pagkakawanggawa mo. Magkakaroon ng malalim na kahulugan ang buhay mo. Please, tayo sama-sama, alisin natin yung hypocrisy sa buhay natin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama naming Diyos, bigyan mo kami ng grasya, ng biyaya, ng lakas upang maiwasan namin ang pagbabalat kayo at pagkukunwari at maging totoo nawa kami sa aming mga gawain, lalo na ng pagsamba at pag-aalay sa iyo. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.